Kabagis, welcome back to my channel. Kakatapos ko lang magluto ng binignit, no? As promised, update ko kayo doon sa ating ano yung nangyari nung pinakain natin sila na may halo ng IOF, yung Instalink na siguro hindi pa siguro napakaaga pa siguro magbigay ng review, pero ang masabi ko lang kahapon, tanghali at hapon ko sila pinapakain. Sarap na sarap sila sa kanilang pagkain nung hinaluan ko, kabagis. Talagang nagkaagawan yung normal nila na pagkain na it takes mga ilang minuto before maubos yung kanilang kinakain. So nung nahaluan ko ng IOF, ang bilis na ubos, mga kabagis, at talagang sarap na sarap sila sa kinakain nila. So yun yung napansin ko. Tapos yung dumi naman ng mga baboy ay hindi na ganun ka basa. Yung halos lahat, kasi kinaumagahan na hindi ko lang na kuna ng picture or video yung dumi nila na napaka tigas. Normally kasi kapag nung hindi ko pa nilagyan ng IOF, kapag maglinis kami sa umaga, ang daming may mga dumi na mabasa, mayroon ding hindi. So ngayon, ang dumi talaga nila halos lahat is halos lahat, mga kabagis, matigas na. So puntahan natin, no? But before that, before ko po ipakita sa inyo yung ating babuyan as an update as well, excited po ako, mga kabagis, na i-announce yung ating mga winners. So thank you so much. Patuloy lang kayong mag-comment sa ating mga videos, mga kabagis, kasi ngayong gabi na po yan, Friday ngayon, 10 PM, i-announce natin yung ating winner at magla-live po tayo niyan, live streaming. And I hope na nandyan kayo, no? Sasali kayo sa ating live streaming 10 PM tonight. So yun, so puntahan natin, mga kabagis. So ito na po yung ating baboy. 1 month pa lang ito, mga kabagis, and 3 weeks. So mga bago pa lang sa ating channel, make sure po na i-like nyo itong ating video and mag-subscribe na kayo, mga kabagis. And if you want to be notified sa ating mga uploads, i-click nyo rin yung all para sa ating mga pag-notify ninyo, yung notification bell, then all, para ma-notify kayo every time na may upload tayong bago tungkol sa ating mga baboy. So ito na sila, mga kabagis. This coming next week, mga Friday pa ito, magto 2 months. Pero tingnan nyo naman yung katawan nila. May mga maliliit dyan, 3 yata or 4, kasi sila yung ibang inahin yan. Yung mga malalaki naman, iba din yung nanay nila. So ito yung i-flex natin, kasi ito yung i-transfer natin, mga kabagis, doon sa kabilang kulungan kapag mabenta na yun, kasi malapit na yun mabenta yung mga malalaki na. So ngayon, no, ang ating IOF, second day na po natin na gumagamit ngayon. So ino-observe ko lang. So far pa naman yung so far po yung mga nagtatanong regarding sa nawala ba yung amoy or baho pag dumumi sila, same pa rin, kasi nga second day pa natin. Pero yung advantage o yung magandang nakita ko is mabilis silang kumain, nag-aagawan sila kapag may ganong halong IOF. Yun lang ko. At saka pangalawa, yung kanilang dumi matigas na. So marami pong nagtatanong sa akin, mga kabagis, kung ilang buwan ako normally magbebenta ng aking mga baboy. Kung paabutin mo kasi ng 4 months, para sa akin, no, luging-lugi ka na sa mo yan, sa feeds.
sa feeds mo mga kabagis, talong-talo ka na kung i-4 months mo. So pinaka-maximum ko na siguro yung 3 months. Ito sila mga kabagis. Wala pang linis. Pakain na naman yan maya-maya. Hindi ko pa po nasubukang magbenta ng 4 months or mahigit pa sa 4 months. Normally, kayong mga nakikita kong mga picture or post doon sa mga group no, na malaking-malaki yung kanilang mga baboy, pumalo ng mga 100 plus kilos. Nung natanong ko, nasa mga 4 months mahigit na pala yung kanilang mga alaga. Kaya pala ganun kabigat. Normally, kapag aabot ng 4 months yung ating mga alaga, talagang posible yung ganung bigat. Pero kung mabilisan lang, 3 months mga kabagis, yung inyong gustong i-achieve sa mga alaga ninyo, in 3 months tapos makakuha tayo ng mga 80-90 kilos in 3 months, ano na yun, malaking advantage at ano na yun sa'yo, ginansya na yun sa'yo as the one who raised the pigs, no? Kapag 3 months 80 to 90 kilos yung ating ma-achieve, sulit na yun mga kabagis, hindi ka nalugi doon. So sa mga nagtatanong kung ano ba yung dapat na edad ng baboy before natin ibenta, again, depende na sa inyo yan. Kung kayang-kaya ninyong ibenta hanggang 4 months, then maganda yun kasi talagang maabot yung napakabigat or yung pinaka-maximum na bigat ng baboy before mo ibenta. May iba pa nga dyan yung mga, ito yung nalaman ko lang ha, yung mga malalaking company na magtatap sila sa mga nag-alaga ng mga baboy. Kasi kinausap din ako dito sa amin na bigyan daw or lagyan daw nila ako ng 10 to 20 heads, tapos hindi ko lang na entertain mga kabagis kasi nga mayroon pa tayong mga alaga, at sabi ko naman na gusto ko yung akin talaga, yung aking inalagaan, hindi yung sa iba. Kasi sa kanila ang arrangement nila hanggang 6 months alagaan yung baboy, and then in 6 months possible daw na benta or kilo na ma-achieve mo sa 6 months mga kabagis. Hindi ko lang i-mention yung company. So yung 6 months daw na pag-alaga mo ng baboy, ang sabi nila 160 to 180 kilos ang kaya sa mga ano nila, na mga ibang mga partners nila nag-alaga. So sabi ko 6 months, tapos ang mangyari niyan, sila lahat sa biik sila magbili, sila mag-provide, sa feed sila din mag-provide, kaso may interest yun. Tapos i-minus lahat doon yung may interest siya in 6 months, doon sila kumikita. Tapos after ma-deduct yung magastos mo sa pagpakain mo, sa feeds at saka sa biik mo, yung remaining doon, after na makuha yung interest, basta yun yung napakaintindihan ko, yung remaining doon, yun na yung kita mo. Sabi ko, naku, napaka matrabaho naman ng ganong arrangement. So hindi ko masyadong in-entertain kasi sabi ko mas maganda talaga yung atin talaga, yung ating inalagaan. And then as of the moment, kaya pa naman. Plano ko nga after na benta, inahin tayo ng at least 2 or 3 inahin. Mayroon akong nakita ang magandang inahin, ipakita ko sa inyo maya maya mga kabagis. Yung durok doon, napakaganda gawing inahin niya kasi ano yung kanyang dede, marami, and then mahaba yung kanyang katawan, basta maganda siya. Yun yung kumbaga candidate ko na gawing inahin. Tapos doon sa kabila naman na
1 month mahigit pa lang, magto 2 months na, may isa din akong nakita. So dalawa pa lang, ang plano ko 3. So hopefully ano tayo, no. So yun yung plano natin. Isa din yung paraan ko na hindi masyadong mabaho yung ating kulungan, na inahin na lang. Kung makabagis to, kuan ba, ma-lessen yung baho ng ating kulungan, is inahin na lang muna, tapos benta na lang yung mga yung mga anak. So tayo na yung mag-provide ng mga biik dito sa aming area. Hindi na ganoon ka baho yung kulungan. And in case may mga cases na hindi mabenta lahat, doon na tayo mag-alaga ng fattening, na kumbaga mga naiwan, yung mga hindi nabenta. Kasi normally may maiwan talaga yan kapag hindi bilihin lahat. Yung tinatawag namin na ihid, yung bang hindi kalakihan, yun yung talaga yung maiwan at alagaan ng mga may-ari ng inahin. So magawa tayo ng isa pang kulungan na yun, doon ko i-raise yung mga ganon dito banda. Tingnan mo yung aming babuyan, mayroon pa kasi siyang area. So doon dyan ko na i-apply yung rice hull. Gawin ko siyang malaking kulungan, tapos separate siya, mga bali dalawa na. So yun ang gawin ko mga kabagis. Maganda na yun. And then para hindi masyadong mga moy, if ever magstay sa atin ang ilang buwan, so rice hull, tapos yun yung plano ko dyan sa area na yun. So gastos naman yan ng pagpagawa ng kulungan. Bagis, dito banda yung aking gawing extension na kulungan ito. Tapos yan, so malaki pa yan eh. Tapos i-rice hull na natin yan. Yan yung bala ko para hindi ganun kabaho. Tapos ito yung aking nakitang pwedeng gawing inahin. Yan, durok. Mahaba yung kanyang katawan at maraming dede. Tapos may isa pa, ito katabi niya, malaki din yan. Tapos dito may isa akong nakita na pwede rin gawing inahin yan, yung babae, yung malaki na, yung mataba. Yun mga kabagi, so thank you so much sa patuloy na pagsuporta at pagpanonood ng ating mga video, and just see you on my next video po. Thank you so much.